mayroon daw bang mga kotse na 2 cylinders lang? Ang mabilis na sagot po dyan ay opo, meron nga po mga kotse na 2 cylinders lang. Pwede na! Ang pinakaunang kotse na may 2-cylinder engine ay ang Panhard and Levasseur. Nagawa ng mga French noong 1895. Pero i-fast forward na po natin sa modern times. Dito po sa Pilipinas, kilala ang Suzuki Celerio na matipid na kotse dahil ito ay mayroon lang 3 cylinders. Pero alam nyo ba, noong 2015 sa India, naglabas po ang Maruti Suzuki ng Celerio na 2-cylinder lang. Tapos, diesel po ito na mayroong turbo. Bring home India's most fuel-efficient car, Maruti Suzuki Celerio Diesel, and travel non-stop. All aluminum ang block at saka yung cylinder head kasi para mas magaan. 793cc lang po ito. Kaya lang guys, kahit na pinagaan nila itong 2-cylinder diesel engine ng Suzuki Celerio, hindi po ito masyadong nag-click kasi kapag dalawa lang yung nakasakay, okay lang. Pero pagka naging 3 or 4 na yung nakasakay na tao sa loob, ay medyo nag-i-struggle na po yung 2-cylinder diesel engine kahit na mayroon po itong turbo. Kaya maaga po itong nawala sa production. Meron pa pong isang 2-cylinder engine na kotse na inilabas din sa India. At ito naman po ay yung talagang pang super na budget meal lang. Dahil grabing pagtitipid ang ginawa sa kotse na ito. At ito po yung Tata Nano na nag-exist noong 2008 hanggang 2018. 624cc naman po ang 2-cylinder gasoline engine nito na nakapwesto sa may likuran ng kotse, kaya automatic na rear wheel drive itong Tata Nano. Napakaliit po ng kotse na ito na mukhang hatchback, pero pag pumunta po kayo sa likod nito ay wala itong pintuan dahil na po ito ay tinipid. Even though this looks like a hatch, it is not. It is a fixed body panel. At kung meron kayong kailangan na palikutin dun sa makina na nakapwesto dun sa likod, ay kailangan nyong pumasok dun mismo sa loob ng kotse pagkatapos itutupin nyo yung mga upuan sa likod. Sobrang ninipis po ng mga hero na ginamit sa kaha nito dahil nga sa ito ay tinitipid at saka para gumaan yung sasakyan. Ang mga gulong nito ay tatatlo lang ang lug nuts. Isa lang po ang windshield wiper nito. Wala rin po itong external fuel filler. Kaya kapag ito po ay kakargahan nyo ng gasolina, bubuksan nyo yung hood at nandun po ang fuel filler nito. Wala rin po itong power steering at ang masakit ay wala rin po itong aircon. Kaya ang ventilation nyo lang dito ay bubuksan nyo yung bintana kapag kayo ay nagdadrive. Pero nung tumagal ay naglabas din sila ng deluxe version nito na meron ng hatchback na pintuan sa likod. Naka-power window, naka-power central locking, meron na ring aircon at saka power steering. Meron din pong 2-cylinder engine na kotse na hindi naman tinipid. Mas malakas-lakas din ang makina nito na turbocharged at kaya magbigay ng 105 horsepower. Ito po ang 2014 Alfa Romeo Mito. At sa styling pa lang nito ay hindi mo iisipin na 2-cylinder engine lang ang nakakabit dito. Naka-carbon fiber ang dashboard at saka ang mga door sidings nito sa loob. May 7 airbags at meron din po itong electronic stability control. Meron din po itong DNA switch na po pwede kang mamili between dynamic, normal, or all-weather. Ito po yung automatic na nag-a-adjust ng setting, ng throttle, at saka ng steering nito. Kaya ito po ay nakakuha ng 5-star sa NCAP safety rating. Mayroon pong sports car na 2-cylinder engine lang ang nakakabit. Ito po ang 2014 Volkswagen XL Sport na isang concept car na inintroduce nila sa Paris Motor Show. Doon po sa mga hindi nakakaalam, pag-aari po ng Volkswagen ang Ducati. Dahil sa ang Ducati ay pag-aari po ng Volkswagen, ginamit nila yung 2-cylinder engine na nakakabit sa Ducati Super Leggera na kaya mag 11,000 RPM. Rear wheel drive po ito na mayroong 7-speed dual clutch automatic transmission. At kaya po nitong mag 0 to 60 miles per hour in 5.7 seconds na hindi masyadong impressive kung ikukumpara natin sa mga supercars na katulad ng Ferrari or Lamborghini na merong 10 or 12 cylinder engine.
Dito po sa Pilipinas ay wala akong alam na kotseng naka 2-cylinder engine na available sa mga kasa natin ngayon. Pero dahil sa taas ng taas ang presyo ng gasolina, anong malay nyo, baka 5 or 10 years from now, mga 2-cylinder engine na rin ang mauso sa mga makina ng kotse dito sa Pilipinas.